Kabanata 1521, Pambihirang Tagumpay. Si Li Yingying ay pinalayas. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng ayaw. Pero sa ngayon, wala siyang ibang maisip kundi si Yongji, kaya sumuko na lang siya. Upang maiwasan ang paghihinala, naisip niya ito at sa wakas ay nagpa siya na pumunta sa lambak ng nahulog na buhay. Tuldok, sa isang madilim na lugar sa South Province. May ilang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo doon. Sa harap nila, nabuo ang isang napakalaking eksena. Ang nakakagulat ay ang eksena sa eksenang ito ay talagang ang Heavenly Cloud Sect. Lord Sima Bei. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng itim na roba ang lumapit. Tinulyapan siya ni Sima Bei at sinabing, hindi ba hiniling ko na bantayan mo si Yongji? Nagmamadaling sinabi ng lalaking nakaitim na damit, Sir, nagbago na ang sitwasyon. Nakatanggap lang ako ng isang mahalagang balita. Kasunod nito, sinabi ng lalaking nakaitim na damit kay Sima Bei ang nangyari. Matapos marinig ito, pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata at sinabing, malapit nang makalusot si Qin Yu. Tuldok. Tama. Ngayon, ang lokasyon ay Falling Life Valley, sabi ng lalaking nakaitim na damit. Hindi napigilan ni Sima Bei na mapangiti, itong Qin Yu at Juwo ay nasa parehong hininga. Kung siya ay makalusot, tiyak na sasalakayin niya tayo sa hilaga. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tumingin si Sima Bei sa lalaking nakasuot ng itim at malamig na sinabi, dalhin ka agad ang mga tao at samantalahin ang pagkakataong patayin siya. Mapait na ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim, Lord Sima Bei, mas mabuting ikaw na ang personal na humawak sa bagay na ito. Sa pagkakaalam ko, ang nagbabantay sa kanya ay hindi mahina at may hawak na artifact na nagbabalik ng walang laman. At saka, hindi ito ordinaryong artifact na nagbabalik ng walang laman. Ito ay tinatawag na Silver Spring. Silver Spring. Pulong ni Sima Bei sa mahinang boses, at pagkatapos ay malamig na sinabi, sige, personal kung hahawakan ito at aalisin si Qin Yu. Tuldok. Pamilya Zuo. Matapos maghanda si Zuo Jing, pumunta siya sa silid ni Qin Yu. Brother Qin? Umalis na tayo, sabi ni Zuo Jing. Si Qin Yu ay nagmamadaling tumayo at tumango ng paulit-ulit. Sige, hindi na ako makapaghintay. Ngumiti si Zuo Jing at sinabing, mas mabuting maging mahinahon sa pagkakataong ito, kaya hindi na natin kailangang sumakay sa Divine Eagle. Iyon nga ang iniisip ko. Tumango si Qin Yu. Sa makatuwid, ang dalawa sa kanila ay agad na umalis sa angkan ng Zuo at sumugod patungo sa bumagsak na lambak ng buhay. Dahil hindi sila masyadong high profile, napakabagal ng biyahe nilang dalawa. Kinailangan nila ng halos 2 araw upang marating ang bumabagsak na lambak ng buhay. Sa oras na ito, inilunsad na ng Eternal Limit City ang ikalawang dakilang digmaan laban sa sekta ng Heavenly Cloud. Tulad ng nahulaan ng lahat, pagkatapos na maalala ng makalangit na sekta ng ulap ang kanilang mga elite at guest elder, ang lakas ng walang hanggang limitasyong lungsod ay agad na bumagsak sa pinakamababang antas. Sa loob lamang ng maikling kalahating oras, napilitang umatras ang walang hanggang limitasyong lungsod. Kahit na ang walang hanggang hangganan ng lungsod ay walang kapantay na matapang, sa pangkalahatang kalakaran, siya lamang ang hindi makapagbabago ng anuman. Mukhang talagang mawawala ang walang hanggang limitasyon ng lungsod. Puntong hininga, napakahirap pa ring paginahin ang posisyon ng sekta ng Heavenly Cloud sa Southern Region. Marahil ay dapat nating samantalahin ang pagkakataong sama-samang salakayin ang walang hanggang hangganan ng lungsod. Nang ang lahat ay magdaragdag ng insulto sa pinsala, ang hangin ay biglang nanginag, at pagkatapos ay nakita nila ang isang makapal na itim na fog na kumalat. Kasama ng Black Fog ang isang malaking grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang kanilang mga aura ay napakalakas, at parang ang bawat galaw nila ay nagpapagana ng panloob na chi. Ang mga tao sa hilagang lupain. Pulalas ng isang tao. Tulad ng inaasahan, sasamantalahin ng mga tao sa hilagang lupain ang pagkakataong ito para umatake. Pinuno ng mga bola ng itim na fog ang kalahati ng makalangit na sekta ng ulap. Maraming nakaitim na tao ang nakatayo sa hangin at malamig na tumingin sa Heavenly Cloud Sect.
Ang lahat sa sekta ng Heavenly Cloud ay agad na nakaramdam ng bakas ng kawalan ng pag-asa. Ang deputy sect leader, na kasalukuyang nalulubog sa isang madugong labanan, ay may galit na galit. Ngayon na ang katapusan ng Heavenly Cloud sect. Sigaw ng pinunong nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang boses ay parang kulog at niyanig ang buong mundo. Galit na galit ang deputy sect leader. Pinandilatan niya ang mga lalaking nakasuot ng itim at sumigaw, "How dare you? Kayong mga taga-hilagang lupain ay naglakas loob na salakayin ang aking sekta ng tiyanian." Tumawa ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit, "Kayo ang nagdala nito sa inyong mga sarili. Kung hindi ninyo nilusob ang aking mga taga-hilagang lupain, hindi sana kami sumugod dito. Kung gusto ninyong sisihin ang isang tao, sisihin ang inyong sarili." Ang mga tao ng sekta ng tiyanian na nawalan na ng pag-asa ay itinutok ang kanilang mga sibat sa representante na pinuno ng sekta nang marinig nila ito. "Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka nagpumilit na salakayin ang hilagang lupain, hindi sana nahulog ang Heavenly Cloud sect sa estadong ito. Deputy sect leader, kailangan mong tanggapin ang buong responsibilidad para sa bagay na ito." May nagsabi pa nga kaagad, "Deputy sect leader, mas mabuting samantalahin natin ang pagkakataong ito para makipagpayapaan sa hilagang lupain. Sa ganitong paraan, hindi lang natin mapoprotektahan ang makalangit na sekta ng ulap, kundi maaalis din natin si Yongji." Nang marinig ito, malamig na tiningnan siya ng vice sect leader at sinampal siya. Sa isang sampal lang, nabasag na ang ulo ng taong nagsabi nito. Pinandilatan ng vice-leader ng sekta ang lahat at sumigaw, "Kahit na mamatay ako sa labanan, hinding-hindi ako makikipagpayapaan sa hilagang lupain. Kung may magsasabi pa niyan, papatayin ko sila ng walang awa." "Ang iyong tapang ay kapuri-puri," mahinahong sabi ng lalaking nakasuot ng itim sa hangin. "Mabuti rin iyan. Mula ngayon, ang sektang Heavenly Cloud ay magiging kasaysayan. Lahat, makinig at patayin." Sa pagsali ng mga hilagang lupain, ang sekta ng Heavenly Cloud, na orihinal na namumuna, ay agad na nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Gayunpaman, naghihintay pa rin ang Deputy Sect Master. Hinihintay niyang bumalik ang mga tao ng Heavenly Cloud Sect, naghihintay na lumabas ang Sect Master mula sa closed-door cultivation. Tuldok tuldok tuldok. Matapos gumugol ng halos 2 araw, sa wakas ay dumating sina Chinyu at Zuo Jing sa Falling Life Valley. Ang lugar na ito ay masasabing tunay na walang tirahan ng tao. Ito ay matatagpuan sa gitna ng isang malaking lambak. Nakatayo sa lambak, naroon ba ang tunog ng ihip ng hangin? Ito ay lubhang nakakapintig sa tenga. "Brother Chin? Ito ang lugar?" sabi ni Zuo Jing habang nakatingin sa gilid. "Kuya Chin, Kuya Zuo." Habang nagsasalita siya, tumakbo si Li Yingying mula sa hindi kalayuan. Nang makita niya si Li Yingying, agad na nag-igting ang mga kilay ni Chinyu. Bakit siya nandito? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Ipinaliwanag ni Zuo Jing, "Brother Chin, gusto ka rin niyang protektahan. Protektahan mo ako." Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Hindi ko kailangan na protektahan niya ako. Let her go." Biglang napahiya si Zuo Jing, at lalo pang nagalit si Li Yingying. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at sinubukan ang kanyang makakaya upang mapanatili ang isang ngiti. "Brother Chin, hayaan mo akong tulungan ka ng kaunti. Kunin mo ito bilang paghingi ng tawad sa nangyari noon." Alam ni Chinyu na ang Li Yingying na ito ay parang plaster ng balat ng aso na hindi matanggal, kaya hindi siya nag-aksaya ng hininga. Tumingin siya kay Zuo Jing at sinabing, "Kuya Zuo, ikaw na ang bahala." Nanginginig ang palad ni Zuo Jing, at ang Silver Spring ay agad na hinawakan sa kanyang kamay. "Mangyaring makatiyak, kapatid na Chin," sabi ni Zuo Jing. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Naglakad siya papunta sa kanyon at nakahanap ng perpektong lugar na mauupuan. Pagkatapos, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nagsimulang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Isang bakas ng panloob na chi ang umikot sa kanyang katawan na parang lumalangoy na dragon. Sa wakas, natipon ito sa isang bahagi ng kanyang katawan at nagsimulang gumawa ng isang pambihirang tagumpay.
Sa isang iglap, umihip ang malakas na hangin sa bumabagsak na lambak ng buhay. Nagsimulang magtipon ang maitim na ulap sa kalangitan. Magsisimula na ang kapigatian, itinaas ni Zuo Jing ang kanyang ulo upang tingnan ang eksena at sinabi sa mahinang boses. Nanatiling tahimik si Li Yingying. Ang kanyang mukha ay malamig, at hindi mabilang na mga pag-iisip ang nabuo sa kanyang puso. Ang mga madilim na ulap sa kalangitan ay naging mas siksik at mas makapal, pinawi ang kalangitan at tinatakpan ang araw, na ginagawang gabi ang araw. Sa ibaba, ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng mga alon ng gintong liwanag. Kabanata 1522, ang nakakatakot na kapigatian sa langit. Ang liwanag ay lubhang nakasisilaw, tulad ng isang sinag ng liwanag sa madilim na gabi, na ginagawang hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Magsisimula na ngayon. Hindi mapigilan ni Li Yingying na sumimangot. Hindi pinansin ni Zuo Jing si Li Yingying at tinitigan si Chinyu. Hindi pa ako nakakita ng magulong katawan na lumampas sa makalangit na kapigatian. Pulong ni Zuo Jing sa mahinang boses. Magkaiba ang iniisip nilang dalawa, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Chinyu. Sa sandaling ito, bahagyang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng maningning na gintong liwanag. Matagal na siyang handa na labanan ang makalangit na kapigatian sa kanyang spatial magic artifact. Ang heavenly tribulation ng isang makapangyarihang kaharian ay tiyak na hindi simple. Kahit ang pisikal na katawan ni Chinyu ay hindi nang ahas na bawasan ito. Dumagundong. Ang mga muffled na tunog ay nagmula sa madilim na ulap. Paminsan-minsan, kumikidlat ang asul na kidlat sa madilim na ulap na parang may namumuong lubhang nakakatakot. Dahan-daang tumayo si Chinyu mula sa lupa. Agad niyang isinaaktibo ang sagradong pangangatawan ng Vajra at naghanda upang salubungin ang makalangit na kapigatian. Pinalot ng gintong liwanag ang katawan ni Chinyu, na binabalangkas siya na parang isang dakilang Buddha. Ang kanyang katawan ay umaalon sa isang hindi masisira na layunin ng labanan, at ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa langit. Tuldok 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 tuldok. Padilim ng padilim ang madilim na ulap, na nagpapahiwatig na ang makalangit na kapighatiang ito ay pambihira. Nakakatakot na makalangit na kapigatian. Tumangala si Zuo Jing sa langit at hindi napigil ang umungol. Maging si Zuo Jing ay hindi pa nakakita ng ganitong makalangit na kapigatian. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na kapag mas malakas ang talento ng isang tao, mas nakakatakot ang makalangit na kapigatian, sabi ni Zuo Jing sa mahinang boses. Nakita ko na ang makalangit na kapigatian ng maraming mga henyo sa nakaraan, at nabigla ako dito. Gayunpaman, nang makita ko ang makalangit na kapigatian ni Brother Chin ngayon, napagtanto ko na ito ay ganap na naiiba. Maging si Ling Yun, na kilala bilang numero 1 henyo sa Southern Province, ay hindi maihahambing kay Chinyu sa mga tuntunin ng makalangit na kapigatian. Hindi katakatakang gusto ni Brother Chin na makahanap ng tahimik na lugar. Kung may mga lungsod sa paligid ng lugar na ito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang maaakit sa ganitong sukat ng makalangit na kapigatian, na pabuntong hininga si Zuo Jing sa sarili. Hindi lang si Zuo Jing. Si Li Yingying ay ganoon din. Nakapasok na rin siya sa makapangyarihang kaharian sa lalong madaling panahon, kaya natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng gayong sukat ng makalangit na kapigatian. Itong Chinyu. Pulong ni Li Yingying sa mahinang boses. Habang iniisip niya iyon, mas lalong hindi balanse ang nararamdaman niya. Bakit hindi naging kanya ang isang napakahusay na lalaki? Bakit hindi siya pinansin ng ganoong talentong tao? Habang iniisip niya ito, mas tumitindi ang puot sa puso ni Li Yingying. Malamig siyang tumingin sa direksyon ni Chinyu at napakagat ng labi. Sa sandaling ito, ang unang makalangit na kapigatian ay lumaki sa kalangitan. Sa pagtingin sa madilim na ulap, makikita ang isang parang dragon na kidlat na nakatago sa kadiliman. Sumipol ang kidlat na parang may sariling buhay. Damang-dama pa nga ng isa ang lamig ng makalangit na kapigatian. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang makalangit na kidlat ng pagmamataas ng isang peerless heaven ay maaaring magsilang ng banal na kahulugan. Totoo ito. Hindi napigil ang mapabulalas ni Zuo Jing nang makita niya ito.
Kahit na magkalayo sila, naramdaman nina Zuo Jing at Li Yingying ang napakalaking enerhiya na nasa loob ng makalangit na kapigatian. Hindi natin kayang tiisin ang makalangit na kapigatian ng ganitong sukat, sabi ni Zuo Jing sa mahinang boses. Tag-in siya hanggang kamatayan, tadteren siya hanggang mamatay. Umuungol na si Li Yingying sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang unang makalangit na kapigatian ay bumaba. Boom! Para bang sisirain ng makalangit na kapigatian ang espasyong ito. Nagdala ito ng umuungol na tunog habang dumiretso ito sa Chinyu. Bakas din sa mukha ni Chinyu ang pagiging solemnidad. Hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang pisikal na katawan upang mapaglabanan ang isang makalangit na kapigatian ng ganitong sukat. 10,000 spell-breaking punch. Pilit na umungal si Chinyu, at ang gintong liwanag ay agad na namuo sa kanyang kanang kamao. Ang kamao na ito na nakaipon ng walang katapusang kapangyarihan ay masasabing kayang sirain ang anumang bagay. Ang gininto ang liwanag at ang nagyayelong asul na liwanag ay nagsalubong, na parang dalawang divine dragon ang malapit ng magbanggaan sa sandaling ito. Tinitigan ni Zuo Jing ang eksenang ito, at ang kanyang puso ay walang katulad na kaba. Boom! Sa instant na banggaan, para bang ang Milky Way ay nahulog sa siyam na langit. Ang kidlat ay parang tubig habang tumatama sa mukha ni Chinyu, agad na nilunod ang buong katawan niya. Ang lakas sa kamao ni Chinyu ay agad na natunaw, at ang kanyang kanang kamao ay nabasa sa dugo. Ang kanyang katawan ay walang awang bumagsak sa lupa. Marami sa kanyang mga buto ang nabali, at may mga bitek sa buong katawan niya. Umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Nakakakilabot na makalangit na kapigatian. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Zuo Jing na mapasigaw sa gulat. Kahit ang katawan ni Chinyu ay hindi makayanan. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi ba sila agad na nagiging abo? Good. Well done. Tuwang-tuwa si Li Yingying na muntik na siyang mapatalon. Nakatingin kay Chinyu na nakahandusay sa lupa na parang patay na aso, hindi mapigilan ni Li Yingying na mapangiti. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling tumayo si Chinyu mula sa lupa. Bagamat napuno siya ng dugo, hindi man lang nabawasan ang kanyang fighting spirit. Sa halip, ang kanyang aura ay mas kahanga-hanga. Damn it! Gusto akong patayin ng malaaso na makalangit na kapigatian na ito, tama ba? Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit at sinabi sa mahinang tinig, ang gayong makalangit na kapigatian ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Hindi na siya naglakas loob na itago ang kanyang lakas at diretsyong binuksan ang ikatlong antas ng fighting word formula. Nais kong makaligtas sa unang tatlong pag-ikot ng makalangit na kapigatian sa pamamagitan ng pag-asa sa aking pisikal na katawan, ngunit sa ikalawang pag-ikot, kailangan kong umasa sa formula ng pakikipaglaban sa salita, na pabuntong hininga si Chinyu. Naramdaman ang pagbabago sa panloob na chi ni Chinyu, hindi mapigilan ni Zuo Jing na mabigla. Mukhang hindi pa nailalabas ni Kuya Chin ang kanyang tunay na lakas, nakahinga ng maluwag si Zuo Jing. Hindi napigilan ni Li Yingying na mapangiti, ano kaya? Ito lang ang unang makalangit na kapigatian. Sumulyap si Zuo Jing kay Li Yingying, bakas sa mukha niya ang sama ng loob, ngunit hindi siya nagsalita. Ang ikalawang makalangit na kapigatian ay namumuo sa kalangitan. Ang makalangit na kapigatiang ito ay namumuo sa napakatagal na panahon. Ang tunog ng dagandong ay napakatainga, ngunit hindi ito bumababa ng mahabang panahon. Habang tumatagal ang makalangit na kapigatian, mas magiging kakilakilabot ang kapangyarihan nito. Hindi ko alam kung kakayanin ito ni Kuya Chin, sabi ni Zuo Jing sa mahinang boses. Mas mabuting tadteren siya hanggang mamatay. Gumisi si Li Yingying sa kanyang puso. Boom! Sa sandaling ito, isang nakakabinging tunog ang narinig, dahilan upang ang lupa ay manginig at direktang gumuho. Samantala, nagsimulang pumutok ang kanyen, at hindi mabilang na mga piraso ng graba ang gamulong pababa. Pagtingin muli sa langit, para bang may napunit na butas sa langit. Bumuhos ang yelong asul na liwanag, halos malunod ang lahat sa paligid. Umuwi ka dali. Nagmamadaling hinailan ni Zuo Jing si Li Yingying at binaril pabalik. Crash!
Papalapit na ang Heavenly Tribulation kay Chinyu. Kahit na na-activate na ni Chinyu ang pangatlong antas ng fighting word formula, noontog pa rin siya sa lupa sa sandaling hinawakan niya ito. Ang lupa ay naging pinaso na lupa. Kalahati ng katawan ni Chinyu ay nabasag, at ang kanyang laman at dugo ay lumipad kung saan-saan. Ang sariwang dugo ay agad na sumangga ng kidlat at nawala ng walang bakas. Kuya Chin. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zuo Jing nang makita niya ang eksenang ito. Si Chinyu, na nakahandusay sa lupa, ay mukhang lubhang miserable. Nawala pa nga ang anyo niyang tao. Pinilit niyang bumangon sa lupa at nagluwa ng isang subo ng dugo. Sa pagtingin sa mga bitek sa kanyang katawan, ang puso ni Chinyu ay naging mas solemn. Kung magpapatuloy ito, hindi ko kakayanin ang makalangit na kapigatian na ito, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Kabanata 1523, Sima Bay. Ito ay pangalawang makalangit na kapigatian pa lamang, ngunit halos nawasak nito ang pisikal na katawan ni Chinyu. Sino ang nakakaalam kung gaano pa karaming makalangit na kapigatian ang susunod, ngunit isang bagay ang sigurado, ang bawat makalangit na kapigatian ay magiging mas kakila-kilabot. Ang pisikal na katawan ni Chinyu ay halos nawasak, at siya ay mukhang lubhang miserable. Pero kahit ganon, dahan-dahan pa rin siyang bumangon sa lupa. Bukod pa riyan, unti-unti na ring bumabawi ang kanyang katawan. Kumuha si Chinyu ng isang tableta mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa kanyang bibig. Ang bilis ng paggaling ng kanyang katawan ay bumilis agad. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Chinyu. Ang tono ni Li Yingying ay puno ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Malungkot na sinabi ni Zuo Jing, Yingying, parang gusto mo talagang mamatay si Chinyu dito. Nang marinig ito, napagtanto ni Li Yingying na nawalan siya ng katinoan, ngunit wala siyang sinabi. Ang ikatlong makalangit na kapigatian ay namumuo sa langit. Ang kapangyarihan ng makalangit na kapighatiang ito ay 10 beses kaysa sa ikalawang makalangit na kapigatian. Ang gayong nakakatakot na kapangyarihan ay sapat na upang sirain ang lahat. Huminga ng malalim si Chinyu at agad na isinaaktibo ang ikalimang antas ng fighting word formula upang maghanda para sa makalangit na kapigatian. Bagamat may iba pang trump card si Chinyu, hindi niya ito magagamit. Dapat mayroong hindi bababa sa 9 na makalangit na kapigatian sa antas na ito. Kung ang ikatlong makalangit na kapigatian ay kailangang gamitin ang lahat ng kanyang trump card, kung gayon ang kapighatiang ito ay tiyak na mabibigo. Tuldok. Sa pagtingin sa makalangit na kapigatian na namuo sa madilim na ulap, nakaramdam si Chinyu ng bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ang isang malaking lugar ng mundo ay napunta sa pamamagitan ng isang madilim na asul na kulay, na tila ang katapusan ng mundo ay darating. Siguradong patay na ang batang ito sa pagkakataong ito. Pilit na sigaw ni Li Yingying sa kanyang puso. Ang enerhiya ng chi sa katawan ni Chinyu ay sumabog sa sukdulan, at handa siyang labanan ang makalangit na kapighatiang ito ng buong lakas. Ang makalangit na kapigatian ay namumuo sa madilim na ulap, at ang bilis nito ay napakabagal. Habang tumatagal bago bumaba ang makalangit na kapigatian, mas mag-aalala ang mga tao. Kasabay nito, si Sima Bei ay nagdala na ng isang lalaking nakasuot ng itim at bumaba dito. Nagtago sila sa dilim at malamig na pinanood ang lahat ng ito. Kailangan kong sabihin, ito ay talagang isang magandang lugar para malampasan ang Heavenly Tribulation. Napabuntong hininga si Sima Bei. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa makakapal na madilim na ulap sa kalangitan pati na rin sa makalangit na kapigatian na nagtitipon. Sumilay ang gulat sa kanyang mukha. Ang napakalaking makalangit na kapigatian ay talagang nakakabigla. Sabi ni Sima Bei sa mahinang boses. Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng itim na katabi at sinabing, tama. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa ako nakakita ng ganoong kakilakilabot na makalangit na kapigatian. Natatakot ako na ang brat na ito ay mamatay sa makalangit na kapighatiang ito. Sinabi ni Sima Bei na may malamig na ngiti, kung gayon ay ipapadala natin siya. Sir, should we act now? Tanong ng lalaking nakaitim na nakasuot sa tabi niya. Hindi. Umiling si Sima Bei.
Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu at walang pakialam na sinabi, gusto ko talagang makita kung paano malalampasan ng brat na ito ang makalangit na kapighatiang ito. Bahagyang tumango rin ang lalaking nakasuot ng itim sa gilid. Hindi pa sila nakakita ng makalangit na kapighatian ng ganitong sukat. Kaya naman, nagtago silang dalawa at naghintay na magmasid. Sa Falling Life Valley, nakatitig si Chinyu sa makalangit na kapighatiang ito. Alam niya na halos imposibleng malampasan ang makalangit na kapighatian ng hindi nasaktan. Inaasahan lamang niya na maprotektahan niya ang kanyang katawan hanggat maaari. Ang Heavenly Tribulation ay nagtitipon pa rin, ngunit ang panloob na chi ni Chinyu ay sumabog na sa limitasyon. Ying-ying, sumunod ka sa akin at umatras, hinailan ni Zuo Jing si Li Ying-ying at sinabi. Umatras ang dalawa ng daan-daang metro bago sila huminto. Kuya Zuo, bakit ganito? Tanong ni Li Ying-ying na nagtataka. Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, ang sukat ng makalangit na kapighatian na ito ay talagang hindi isang bagay na maaari mong hawakan. Kapag natagpo natin ito, mamamatay tayo o mapilayan. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Li Ying-ying na mabigla. Ito ay pangatlong makalangit na kapighatian, gayunpaman, naging maingat si Zuo Jing. Ito ay sapat na upang ipakita na ang talento ni Chinyu ay higit sa kanila, at hindi lamang ng kaunti. Brother Zuo, handa ka bang hayaan ang isang henyo na pumasok sa makapangyarihang kaharian? Sabi ni Li Ying-ying, sinasadya o hindi sinasadya. Ang mukha ni Zuo Jing ay naging itim, at malamig na sinabi niya, Ying-ying, ano ang ibig mong sabihin dito? Ngumiti si Li Ying-ying at sinabing, wala lang, sinasadya ko lang. Habang nag-uusap pa lang silang dalawa ay namuo na ang namumuong kulog sa langit. Ang maladragon na liwanag na iyon ay palm-unit sa kalangitan, at parang meteorite, diretso itong bumagsak. Sa pagkakataong ito, direktang gumuho ang nakapalibot na kanyan, at ang lahat ay naging kawalan. Ang paningin ng lahat ay natatakpan ng nakasisilaw na liwanag, at hindi nila ito makita kahit kaunti. Sa dilim, tinitigan ni Sima Bei ang makalangit na kapighatian na ito, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ang talino ng batang ito ay malamang na hindi mas mababa sa mga anak ng mga maharlikang pamilya ng Central Plains. Napabuntong hininga si Sima Bei. Tama, kung hahayaan natin siyang lumaki, tiyak na magiging malaking kalaban siya ng hilagang lupain sa hinaharap. Sabi din ng lalaking nakaitim na nakasuot sa gilid. Sayang naman at hindi ko magagamit ang ganoong tao. Hindi napigilan ni Sima Bei na mapabuntong hininga. Habang nagsasalita siya, ang makalangit na kapighatian na iyon ay nalalapit na kay Chinyu. Nagpakawala si Chinyu ng isang paputok na sigaw at ginamit ang lahat ng kanyang trump card at spell, pinalapit ang Heavenly Tribulation na iyon. Boom! Dumating ang Heavenly Tribulation ayon sa schedule at bumangga kay Chinyu. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu na parang napunit ang kanyang katawan, at lahat ng kanyang panlaban ay hindi makayanan ang isang suntok. Panay ang pira-piraso ng katawan niya, at halos himatayan siya sa sakit. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at nagpakawala ng galit na dagandong. Ang kanyang potensyal ay pinasigla sa sandaling iyon, at ang kanyang pisikal na katawan ay nagsimulang mag-remodel. Ang ikatlong makalangit na kapighatian, na mas malakas, ay nagbigay daan kay Chinyu na mapaglabanan ito ng buong lakas. Napahampas siya sa lupa, at nakataas ang mga kamay. Ang gintong liwanag ay kumikislap, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa makalangit na kapighatian. Ang dalawang panig ay tila nagkaroon ng paghaharap sa sandaling ito. Si Zuo Jing, na nanonood mula sa gilid, ay hindi maiwasang mapatulala at puno ng gulat. Ito ay talagang matitiis. Ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Sabi ni Zuo Jing sa nanginginig na boses. Si Li Ying-ying, na nasa gilid, ay hindi napigilan ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Kung ito ang dala ni Chinyu, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong alisin si Chinyu sa hinaharap. Bukod sa kanilang dalawa, si Sima Bei, na nagtatago sa dilim, ay nanlaki rin ang kanyang mga mata. Ang batang ito ay talagang pambihira, sabi ni Sima Bei sa mahinang boses. Ang lalaking nakaitim na nakasuot sa tabi niya ay tumango at nagsabi, ito ay masyadong hindi ka panipaniwala.
Paano magagawa ng isang nagsasaka na soul stage cultivator na labanan ang isang makalangit na kapigatian ng ganitong sukat? Hindi napigilan ni Sima Bay na mapabuntong hininga. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at dahan-daang sinabi, kung ang batang ito ay magagamit ng US, ang kinabukasan ng mga hilagang lupain. Bago pa siya makapagpatuloy sa pagsasalita, muling umiling si Sima Bay at pinutol ang sariling pag-iisip. Paano maglilingkod sa hilagang lupain ang isang tulad ni Chinyu? Sinong henyo ang hindi masuwayan at masuwayan na tao? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga henyo ang namatay dahil sa kanilang sariling kayabangan? At ang mga nakaligtas ay pawang mga figurang maaaring yumanig sa mundo. Sir, should we act now? Tanong ng nakaitim na damit sa gilid. Umiling si Sima Bay at sinabing, ito ay pangatlong makalangit na kapigatian. Mayroong 9 na makalangit na kapigatian para sa makapangyarihang mga tao. Walang pagmamadali. Manam, gusto ko rin makita kung hanggang kailan magtatagal ang batang ito. Sabi din ng lalaking nakaitim na nakasuot sa tabi niya. Kabanata 1524. Ang nagulat na Sima Bay. Sa Fallen Life Valley, sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya upang labanan. Siya ay halos bumuo ng isang balanse sa makalangit na kapigatian. Basang-basa ang buong katawan niya sa dugo at pawis, ngunit agad itong sumangga. Kahit na itinulak na ni Chinyu ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon, ang makalangit na kapigatian ay napakalakas pa rin. Sa huli, si Chinyu ay napagod at walang awa na ibinagsak sa lupa ng makalangit na kapigatian. Matapos ang isang malakas na putok, ang kalahati ng katawan ni Chinyu ay nabasag sa lupa. Naghalo ang dugo at lupa sa tunog ng kulog at kidlat. Ang lugar na ito ay ganap na naging pinaso na lupa, at isang masangsang na amoy ang umago sa kanyang ilong. Hindi maganda. Nang makita ito, hindi naiwasang magbago ang mukha ni Zuo Jing. Si Li Yingying, na nasa tabi niya, ay tuwang-tuwa. Paano kung ikaw ay isang henyo? Namatay ka pa rin sa ilalim ng makalangit na kapigatian sa wakas. Ito ang halaga na binabayaran mo sa pagtanggi sa akin. Mukhang hindi humina ang panloob na ni Chinyu. Sa sandaling ito, biglang napabulala si Zuo Jing. Matapos marinig ang mga salitang ito, nagmamadali ring iniunat ni Li Yingying ang isang hibla ng banal na kahulugan. Gaya ng inaasahan, bagamat mukhang sobrang miserable si Chinyu, ang kanyang panloob na chi ay napakalakas pa rin. Walang oras para siya ay masiraan ng loob. Mukhang nabawasan ng paglaban ni Chinyu ang halos lahat ng kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Sabi ni Zuo Jing na may bahagyang pananabik. Tuldok. Sa pagkakataong ito, hindi na makaupo si Li Yingying. Kung magpapatuloy ito, maaaring talagang magtagumpay si Chinyu sa pag-survive sa makalangit na kapigatian. Ang naiinip na si Li Yingying ay biglang naisip. Tumingin siya kay Zuo Jing at sinabing, Brother Zuo, ang talento ni Chinyu na ito ay nakakatakot. Kapag siya ay lumaki sa hinaharap, siguradong banta niya kayo at ako. Nagdilim ang mukha ni Zuo Jing at malamig na sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nagpasya din si Li Yingying na putulin ang lahat ng pagpapanggap. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu at malamig na sinabi, kung buhay ang ganoong tao, tiyak na aagawin niya ang ating kaluwalhatian. Mas mabuting alisin na natin siya ngayon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zuo Jing. Pinalaki niya si Li Yingying at sinabi sa malamig na tono, Li Yingying, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Siyempre alam ko. Kuya Zuo, pag-isipan mong mabuti. Ayaw mo bang pumunta sa Zhong Province? Kung sasama si Chinyu, sino sa probinsya ng Zhong ang titingin sa atin? Seryosong sabi ni Li Yingying. Hanggat papatayin mo si Chinyu, ikaw pa rin ang magiging pinakanamumukod-tanging talento sa South Province. Pagdating ng oras na iyon, manahimik ka. Sigaw ni Zuo Jing at pinutol ang mga salita ni Li Yingying. Malamig niyang tiningnan si Li Yingying at sinabing, ang kaluwalhatian ng iba ay hinding-hindi makakapidyaw sa iyo sa pagningning. Li Yingying, akala ko mas maingat ka lang ng konti. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabisyo. Nagbago ang mukha ni Li Yingying at dali-dali niyang sinabi, Brother Zuo, huwag mo akong tawaging Kuya Zuo.
Hinihiling kong umalis ka kaagad bago pa kita lubusang kamuhian, malamig na sabi ni Zuo Jing. May gustong sabihin pa si Li Yingying, ngunit ang silver spring sa kamay ni Zuo Jing ay natanggal na. Naramdaman ang nagyayelong lamig, si Li Yingying ay biglang nakaramdam ng labis na pagkakamali. Bakit mo ako pinupuntirya? Tinapakan ni Li Yingying ang kanyang mga paa at sinabi. Malamig na sinabi ni Zuo Jing, tina-target ka. Bago sabihin na pinupuntirya ka ng iba, pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Mawala ka. Kinagat ni Li Yingying ang kanyang mga ngipin. Bagamat siya ay medyo naguguluhan at naiinis, wala siyang magagawa kay Zuo Jing. Makakaalis lang siya sa lugar na ito pansamantala. Si Qin Yu, na nakahandusay sa lupa, ay narinig ng malinaw ang kanilang pag-uusap. Hindi napigilan ng sulok ng kanyang bibig ang mapangiti habang sinasabi sa mahinang boses, parang hindi ako nagkamali ng husga sa tao. Hindi lamang narinig ni Qin Yu ang kanilang pag-uusap, maging si Sima Bei, na nagtatago sa dilim, ay malinaw na narinig ito. Ang Li Yingying na ito ay talagang nagseselos, sabi ng lalaking nakaitim na damit. Gumisi si Sima Bei, ang paninibugho ay isang nakakatakot na bagay. Siyempre, ang ganitong uri ng tao din ang pinakamadaling gamitin. Pagkatapos, tumingin si Sima Bei sa lalaking nakasuot ng itim at sinabi, dalhin mo siya sa hilagang lupain. Natigilan ang lalaking nakasuot ng itim. Walang pakialam na sinabi ni Sima Bei, may sarili akong gamit. Oo. Mabilis na tumango ang lalaking nakasuot ng itim. Kasunod nito, lihim siyang sumunod sa likuran ni Li Yingying. Sa Fallen Life Valley, nahirapan si Qin Yu na bumangon mula sa lupa. Ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang katawan at patuloy na isinusubo ang tableta sa kanyang bibig. Matapos makapasok ang ilang table tasks sa kanyang tiyan, si Qin Yu ay agad na naging mas masigla. Ang makalangit na kapighatiang ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko. Napabuntong hininga si Qin Yu. Sinubukan niyang damahin ang kanyang katawan. Sa kanyang kasalukuyang estado, magiging napakahirap para sa kanya na makayanan ang mga susunod na round ng Heavenly Tribulation. Sa kalangitan, ang makalangit na kapigatian ay gumugulong pa rin. Sa pagkakataong ito, mas nakakatakot ang kapangyarihan. Sa sandaling ito, walang pagpipilian si Qin Yu kundi gamitin ang kanyang mga kayamanan. Maaaring kailangang gamitin ang Wangji Buddhist Flame, ang bakal, at maging ang banal na larawan. Rumble. Ang makalangit na kapigatian ay namumuo pa rin. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at tinitigan ang makalangit na kapigatian. May kinakalkula siya sa puso niya. Mayroon pang 6 na round ng Heavenly Tribulation. Huminga ng malalim si Qin Yu. Hindi siya nang ahas na garantiya na ang kayamanan sa kanyang kamay ay makakayanan ng makalangit na kapigatian. Siguro kung magagawa ito ng kagalang-galang na ikalimang bundok. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Qin Yu ang kanyang pinakaunang mahiwagang artifact. Bagamat ang mahiwagang artifact na ito ay mukhang napakakaraniwan, nailigtas nito ang buhay ni Qin Yu sa bawat oras sa kritikal na sandali. Magtatrabaho man ito o hindi, subukan muna natin. Huminga ng malalim si Qin Yu. Habang nagsasalita siya, isa pang subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Qin Yu. Halatang-halata na si Qin Yu ay nasugatan ng husto. Kung hindi dahil sa kanyang matiyagang paghahangad, ang sakit sa kanyang katawan lamang ay sapat na upang patayin si Qin Yu dito. Dumagundong. Ang makalangit na kapigatian ay gamulong na parang ito ay bababa anumang sandali. Inayos ni Qin Yu ang kanyang panloob na chi at naghanda para sa ika-4 na makalangit na kapigatian. Boom! Bago makapaghanda si Qin Yu, biglang dumating ang ika-4 na makalangit na kapigatian. Sa pagkakataong ito, ang makalangit na kapigatian ay parang kidlat na ahas na naglalabas ng dila. Papalapit ito kay Qin Yu sa napakabilis na bilis. Ang ganoong bilis ay naging dahilan upang mamatlas si Qin Yu sa takot. Hindi siya naglakas loob na mag-isip at mabilis na tinawag ang kagalang-galang na ika-5 bundok upang salubungin ito. Sa sandaling lumitaw ang kagalang-galang na ika-5 bundok, lumaki ito sa napakabilis na bilis at lumitaw sa harap ni Qin Yu upang salubungin ang Heavenly Tribulation.
Sa sandaling ito, ang bundok ay kumikislap na may napakahiwaga at sinaunang aura, na para bang na-activate ito ng panloob na chi. Pinawi ng malaking bundok ang kalangitan at tinakpan ang araw. Ito ay talagang kapantay ng kidlat. Tulad ng inaasahan, ang kagalang-galang na ikalimang bundok ay tiyak na may mahiwagang gamit. Agad na tuwang-tuwa si Chinyu. Matagal na siyang naghinala na hindi pa niya napaunlad ang kagalang-galang na ikalimang bundok. Ngayon, matatag siyang naniwala sa ideyang ito. Sa sobrang saya ni Chinyu, bigla niyang naramdaman ang isang misteryosong aura na papalapit sa kanya. Ito ang panloob na chi ng kagalang-galang na ikalimang bundok. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Chinyu ay walang oras para pakialaman ang anumang bagay. Ang kaunting kapabayaan ay maaaring maging abo. Tulad ng inaasahan sa isang taong nagbibigay ng sakit sa ulo kahit sa makalangit na sektang ulap. Talagang may kakayahan siya. Isang boses ang pumasok sa tainga ni Chinyu. Napakapamilyar ng boses na ito, at mabilis na naisip ni Chinyu ang isang tao. Ang hilagang lupain, si Mabei. Ikaw. Sino ka? Maingat na tiningnan ni Zuo Jing ang taong ito. Kabanata 1525, lakas ni Zuo Jing. Pinalaki ni Sima Bei si Zuo Jing at ang espada sa kanyang kamay. Ang espadang ito ay ang sikat na Silver Spring, tama ba? Sabi ni Sima Bei na may mahinang ngiti. Si Zuo Jing ay lubhang mapagbantay. Umatras siya ng 2 hakbang at malamig na sinabi, sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Ang hilagang lupain, Sima Bei. Nang marinig ang address na ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zuo Jing. Ang kanyang panloob na chi ay agad na pumutok, at ang kanyang palad at ang Silver Spring ay tila nagsanib sa isa. Ano ang gusto mong gawin? Malamig na tanong ni Zuo Jing. Sinulyapan ni Sima Bei si Chinyu, na kasalukuyang dumaranas ng kanyang kapigatian sa hindi kalayuan, at bahagyang ngumiti, narito ako upang patayin siya. Kung matino ka, maaari kitang iligtas kung aalis ka ngayon. Ngumisi si Zuo Jing, sa tingin mo aalis ako. Bahagyang bumantong hininga si Sima Bei at sinabing, ano ang pinagkaiba kung aalis ka o hindi? Ano ang silbi ng pagtataya ng iyong buhay para sa wala? Cut the crap. Hanggat nakatayo pa ako ngayon, makakalimutan mong hawakan ang isang daliri ni Chinyu. Sigaw ni Zuo Jing. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Sima Bei. Malamig niyang tiningnan si Zuo Jing at sinabing, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako sa pamamagitan ng Silver Spring sa iyong kamay? Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Malamig na sabi ni Zuo Jing. Tuldok 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 tuldok. Ang ekspresyon sa mukha ni Sima Bei ay unti-unting naging malamig. Pagkatapos ay ipapadala kita sa iyong paglalakbay. Malakas na sigaw ni Sima Bei. Agad na nabalot ng itim na enerhiya ang kanyang palad at napahawak siya kay Zuo Jing. Sa pagharap sa gayong figure, natural na hindi nang ahas si Zuo Jing na maging pabaya. Direkta niyang kinuha ang Silver Spring at nilaslas gamit ang kanyang espada. Ads by Pop Future. Napuno ng walang laman na sandata ang hangin sa sandaling ito. Ang liwanag ng espada ay walang kapantay na matalas at dumating sa isang iglap. Sa sandaling nadikit ang palad dito, talagang nahati ito sa dalawa ng Silver Spring. Umagos ang sariwang dugo sa braso niya. Tumingin si Sima Bei sa sarili niyang palad at bumulong sa mahinang boses, tulad ng inaasahan sa Silver Spring, talagang naaayon ito sa reputasyon nito. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, bilasan mo at umalis ka. Sigaw ni Zuo Jing. Pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata. Sa isang pag-iling ng kanyang palad, ang sugat ay nagsimulang unti-unting maghilam. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Zuo Jing nang makita niya ito. Paano kaya ito? Anong uri ng bilis ng pagbawi ng langit na ito? Kasabay nito, ang panloob na chi sa katawan ni Sima Bei ay nagsimulang maging mas nakakatakot. Ang panloob na chi na ito ay nakaapekto pa kay Chinyu, na dumaranas ng kanyang kapigatian. Zuo Jing. Nagngagat ang mga ngipin ni Chinyu, at ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Gayunpaman, si Chinyu ay walang oras para pakialaman ang anumang bagay. Sa kanilang lakas, hindi sila kalaban ni Sima Bei. Zuo Jing, kailangan mong kumapit, sabi ni Chinyu sa mahinang boses.
Ang ikaapat na makalangit na kapigatian sa kalangitan ay namumuo na, at ang mga dagendong ay walang katapusan. Sa mundong ito, bukod kay Chinyu, na dumaranas ng makalangit na kapigatian, may dalawa pang tao na naghaharap sa isa't isa. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pagiging matigas ang ulo? Malamig na sabi ni Sima Bei. Gumisi si Zuo Jing, cut the crap. Stubborn. Malamig na bumantong hininga si Sima Bei. Ikinawi niya ang kanyang mahabang damit, at ang itim na enerhiya ay agad na naging libu-libong sinag ng liwanag. Ang liwanag na ito ay parang isang itim na yelo, halos sumanib sa kadiliman sa paligid. At ang kapangyarihan ng liwanag na ito ay walang katapusan. Napunit nito ang kawalan halos sa isang iglap, at mabilis itong lumapit. Ads by Pop Future. Si Zuo Jing ay hindi nang ahas na maging pabaya. Hinawakan niya ang silver spring sa kanyang kamay at ang kanyang katawan ay kasing gun ng isang lunok. Ang bilis ng bawat espada ay napakabilis. Lalong nakakabigla ang pagiging mahinahon niya. Kahit sa ilalim ng ganoong sitwasyon sa buhay at kamatayan, hindi siya nataranta. Ang hindi mabilang na mga ilaw ay talagang nilaslas ng kanyang silver spring sunod-sunod na espada. Hindi masama ang iyong diskarte sa paggalaw. Walang pakialam na sabi ni Sima Bei, kung gayon, paano ito? Pagkasabi nito, muling iwinagayway ni Sima Bei ang kanyang kanyan. Sa pagkakataong ito, ang mga itim na light cone ay parang mga patak ng ulan, siksikan. Sa gayong siksik na light cone, gaano man kabilas ang isa, imposibleng iwasan ang mga ito. Sa sandaling ito, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Zuo Jing. Pulong niya sa kanyang sarili, at sa susunod na segundo, tila nag-transform siya sa libu-libong figure na lumilipad sa mga ice cone. Sa tuwing may tibak, isang magaan na kono ang mababasag. Sa mas malapit na inspection, hindi ito isang clone technique sa lahat. Sa halip, ito ay isang after-image na naiwan dahil sa sobrang bilis nito. Oh, anong klaseng footwork ito? Hindi napigilan ni Sima Bei na makaramdam ng pagkagulat. Ang Zuo Jing na ito ay tila hindi simple. Ito ang natatanging spirit cloud step ng Mai Zuo family, malamig na sabi ni Zuo Jing. Ang pamilya Zuo ay walang malakas na pisikal na katawan, at wala rin silang malakas na lakas. Kaya naman, higit silang umasa sa bilis upang makakuha ng tagumpay. May bulong-bulungan na ang tatay ni Zuo Jing ay minsang nakapagwasak ng libu-libong espada sa isang hininga. Kahit na si Zuo Jing ay hindi kasing lakas ng kanyang ama, siya ay napakalakas pa rin sa kanyang mga kapantay. Rumble. Sa sandaling ito, malapit nang bumaba ang ikaapat na round ng Heavenly Tribulation sa kalangitan. Nakatingin sa magaspang na kidlat sa kalangitan, ang ekspresyon ni Sima Bei ay hindi maiwasang maging malamig. Hindi ako maaaring magpatuloy sa pakikipaglaro sa iyo, malamig na sabi ni Sima Bei. Tapusin na natin ng maaga, baka sakaling may mangyari. Pagkasabi nito, itinaas ni Sima Bei ang kanyang dalawang kamay, na parang naghahanda ng ilang spell. Blood Crow Boom. Pagkatapos ng isang malakas na sigaw, isang napakalakas at nakakatalim na tunog ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang tunog na ito ay parang hindi mabilang na mga uwak na sumisigaw sa kanyang tainga, na direktang lumalapit sa kanyang banal na sentido. Ang mga mata ni Zuo Jing ay agad na nawalan ng pag-iisip, at sa sandaling ito na ang Blood Crow Boom ay tumama na kay Zuo Jing. Sa oras na bumalik si Zuo Jing sa kanyang katinoan, huli na ang lahat. Gaano man kabilas ang kanyang mga hakbang, hindi niya magawang umiwas. Bang! Ang malaking bola ng enerhiya ay bumasa sa dibdib ni Zuo Jing, na nagpalipad sa kanya ng daan-daang metro. Oh! Hindi siya namatay. Nang makitang bumangon si Zuo Jing mula sa lupa, hindi maiwasan ni Sima Bei na magulat. Bumangon si Zuo Jing mula sa lupa, at may sinag ng liwanag sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ito, at nakita niya ang isang jade pendant na nakasabit sa kanyang dibdib. Nabasag na ang jade pendant na ito. Isa itong protective magic artifact na personal na pinino ng kanyang ama. Matapos iligtas ang buhay ni Zuo Jing, tuluyan na rin itong nasira. Ang kakayahan ng bastard na ito ay mas malakas kaysa sa naisip ko, sabi ni Zuo Jing sa malalim na boses.
Ang lalo pang nawalan ng pag-asa kay Zuo Jing ay ang Sima Bei na ito ay hindi man lang gumamit ng kanyang tunay na lakas. Hindi ko na ito kayang patagilan pa. Kailangan ko siyang patayin kapag seryoso siya. Malamig na sabi ni Zuo Jing sa kanyang puso. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Zuo Jing ang Silver Spring. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan at ang Silver Spring ay ganap na nagsanib. Ang discarding ito ay nilikha ng aking ama. Noon, hindi mabilang na nasugatan niya ang pagbabalik sa mga walang bisang stage cultivator, malamig na sabi ni Zuo Jing sa kanyang puso. Bagaman hindi ako kasing lakas ng aking ama, maaari ko lang itong subukan ngayon. Huminga ng malalim si Zuo Jing. Humawak siya sa Silver Spring at malamig na tumingin sa direksyon ni Sima Bei. Sa kabilang banda, hindi inilagay ni Sima Bei si Qin Yu sa kanyang mga mata. Sa kabaligtaran, mayroon siyang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, tulad ng isang pusa na nanunukso ng isang daga. Green Flame Slash. Sa sandaling ito, lumipat si Zuo Jing. Hinawakan niya ang Silver Spring at mabilis na naglaslas ng ilang daang beses sa isang hininga. Ang makakapal na anino ng espada ay nagsasapawan sa isa't isa. Dahil sa sobrang bilis nila, hindi na makita ang mga anino ng espada. Sa isang sulyap, para silang bola ng berdeng apoy. Nabura ng nakakatakot na aura ang langit at tinakpan ang lupa habang dumiretso ito sa Sima Bei. Panloob na Chi. Kabanata 1526, Kapangyarihan ng Domain. Ang Azure Flame Slash ay walang katulad na nakakatakot. Maging ang mukha ni Sima Bei ay kumislap na may bakas ng pagkagulat. Kahit na ang pamamaraan ni Zuo Jing ay mas mababa kaysa sa kanyang ama, ang kapangyarihan nito ay nagdulot pa rin ng bakas ng takot sa mga tao. Nang makita ang liwanag ng espada na parang apoy na papalapit, bahagyang nanliit ang mga mata ni Sima Bei. Kahit ang isang kasing kapangyarihan niya ay hindi naglakas loob na maliitin ito. Bahagya niyang itinaas ang kanyang palad at mabilis na umangat ang kanyang panloob na chi. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan na para bang naglalabas siya ng nakakatakot na domain. Nanginginig ang kawalan na parang senyales na ang pamamaraang ito ay banal at hindi pangkaraniwan. Ito ay talagang isang banal na kapangyarihan ng domain. Sa ilalim ng pagpapakita ni Sima Bei, para siyang may kontrol sa mga batas ng mundo. Lumulutang ang kanyang katawan na may walang hangganang ningning na bumabalot sa kanyang katawan. Ang bawat ningning ay nagdadala ng kapangyarihan upang basagin ang mundo. Sa sandaling ang Azure Flame Slash ay bumangga dito, maraming bundok ang gumuho. Ang orihinal na walang katulad na matigas na bato ay naging marupok na ngayon bilang isang piraso ng papel. Si Sima Bei ay patuloy na nag-evolve ng kanyang Dao technique. Ito ang kapangyarihan na naunawaan niya ang mga batas ng mundo. Talagang hindi ito isang bagay na maihahambing sa mga ordinaryong spell. Si Zuo Jing, na nasa malayo, ay naramdaman din na may mali. Kahit hawak niya ang Silver Spring sa kanyang kamay, nakaramdam pa rin siya ng matinding pressure kapag kaharap si Sima Bei. Ganun din si Sima Bei. Kahit na ang kanyang cultivation at spells ay mas mataas kaysa kay Zuo Jing, ang Silver Spring sa kamay ni Zuo Jing ay masyadong pambihira. Kahit na siya ay hindi nang ahas na maging kahit kay titing na pabaya. Tuldok 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 tuldok. Rumble. Nagbanggaan ang dalawang spell, ngunit walang humpay na dumagundong si Thunder sa kalangitan. Para bang anumang oras ay bababa ang makalangit na kapigatian. Tumingin si Zuo Jing sa direksyon ni Qin Yu, puno ng pagkainip ang kanyang puso. Ito pa lamang ang ikaapat na makalangit na kapigatian, at kailangan pa ring harapin ni Qin Yu ang 5 pang makalangit na kapigatian. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, naisip ni Zuo Jing sa mahinang boses. Ang Green Flame Slash ay naging kawalan na ng mga spell ni Sima Bei, na parang walang nangyari. Kahit na si Zuo Jing ay may hawak na isang virtual entity sword sa kanyang kamay, wala pa rin siyang magagawa kay Sima Bei. Si Sima Bei ay nakatayo sa itaas ng langit. Ang kanyang itim na damit ay tila mas misteryoso sa ilalim ng madilim na ulap. Ang malabuwiter niyang mga mata ay malamig na nakatingin kay Zuo Jing. Hindi masama ang iyong lakas. Bakit hindi ka sumuko sa Northern Lands? Walang pakialam na sabi ni Sima Bei. Iniunat ni Zuo Jing ang kanyang kamay at iwinagayway ang kanyang mahabang espada.
Malamig niyang sagot, huwag mo nang isipin iyon. Bahagyang bumantong hininga si Sima Bei at sinabing, kung gayon, matiis ko lamang ang sakit at papatayin ka. Pagkatapos sabihin iyon, muling itinaas ni Sima Bei ang kanyang mga kamay, at muling lumitaw ang walang hanggan na ningning sa kanyang katawan. Ito ay isang evolved Dao technique, at ito ay napakalakas. Kapag naunawaan ng isa ang pamamaraan ng Dao, magagawa nilang mag-evolve ng napakaraming Dao techniques. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin ni Sima Bei. Ang napakaraming radiance na iyon ang nagpakaba kay Zuo Jing. Napaatras siya ng 2 hakbang, mahigpit na hawak ang silver spring sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zuo Jing. Malinaw niyang naramdaman na tila pinaghihigpitan ang kanyang katawan. Malinaw na nakagalaw siya, ngunit wala siyang maramdaman. Masama ito, naisip ni Zuo Jing sa kanyang sarili. Bago pa siya makapag-react, dumating na si Sima Bei. Malamig niyang tiningnan si Zuo Jing at sinabing, para kang isda sa chopping board, paano ka makakalaban sa akin? Ang ekspresyon ni Zuo Jing ay sobrang hindi magandang tingnan. Pinakilos niya ang panloob na chi sa kanyang buong katawan na parang sinusubukan niyang ibalik ang koneksyon sa kanyang pisikal na katawan. Ito ay isang lubhang nakakatakot na pamamaraan. Para bang pinutol niya ang koneksyon sa pagitan ng kanyang divine sense at ng kanyang pisikal na katawan. Ito ay mahirap harapin. How about it? Gusto mo bang isaalang-alang ang pagpapasakop sa akin? Sa hilagang lupain, maibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Walang pakialam na sabi ni Sima Bei. Itinaas ni Zuo Jing ang kanyang ulo upang tingnan si Sima Bei sa kanyang harapan. Pagkatapos, ngumisi siya at sinabing, "You dream on." Sa sandaling ito na umasa si Zuo Jing sa kanyang malakas na paghahangad para mabawi ang kanyang pisikal na katawan. Sa ganoong kalayuan, hindi ito palampasin ni Zuo Jing. Hinawakan niya ang silver spring sa kanyang kamay at bigla itong sinaksak sa dibdib ni Sima Bei. PFFT. Puno ng hindi paniniwala ang mukha ni Sima Bei. Biglang tumalsik ang kanyang bibig ng sariwang dugo. Ikaw. Ibinaba ni Sima Bei ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang dibdib, na parang hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanyang harapan. Tulad ng labis na kasiyahan ni Zuo Jing, nawala ang Sima Bei sa kanyang harapan. Sa isang sulyap, nakatayo pa rin sa malayo si Sima Bei, malamig na nakatingin kay Zuo Jing. Anong nangyayari? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zuo Jing. Sinabi ni Sima Bei na may bahagyang panunuya, sa tingin mo ba ay maaari mo akong patayin? Ito ang kapangyarihan ng isang domain, at hindi mo ito mauunawaan kailanman. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Zuo Jing. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay lumampas na sa kanyang kaalaman. Wala siyang paraan para harapin ito. Ang kanyang katawan ay nagniningning sa liwanag. Ang lahat ay tila hindi totoo. Sa isip ni Zuo Jing sa kanyang sarili. Ang pakiramdam ng realidad na ngayon lang ay ginawang hindi na ito pagdudahan ni Zuo Jing. Hindi man lang niya ito pagdudahan. Dahil dito, hindi man lang alam ni Zuo Jing kung totoo o peke ang lahat ng nauna sa kanya. Basag. Habang nag-aaway silang dalawa, dumating ang ika-4 na makalangit na kapigatian. Ang nakakatakot na makalangit na kapigatian ay nilunod ang lahat, at maging sina Sima Bei at Zuo Jing ay hindi nakaligtas. Nang makita ito, agad silang bumaril at nakatakas mula sa saklaw ng makalangit na kapigatian. Medyo nakahinga ito sa kinakabahan na si Zuo Jing. Napatingin silang dalawa sa direksyon ni Qin Yu. Ang makalangit na kapigatian ay parang isang tunay na dragon na malapit ng bumaba. Lahat ng dinaanan nito ay nawasak. Ang kapangyarihang ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga tao. Ito ang tunay na kapangyarihan ng langit at lupa. Tumangala si Qin Yu sa makalangit na kapigatian na malapit ng bumagsak. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, hindi ko ito kayang tiisin ng aking pisikal na katawan. Hindi na ako makapaghintay pa. Lahat ng spells ni Qin Yu ay na-activate sa sandaling ito. Iniunat niya ang kanyang palad, at ang baras na bakal ay nasa kanyang kamay. Ang itim na pamalo na ito ay simple at walang palamuti. Walang espesyal tungkol dito, ngunit pinaramdam nito sa mga tao na ang tungkod na ito ay may napakahiwagang kapangyarihan. Oh,
May kayamanan. Si Sima Bei, na nasa hindi kalayuan, ay hindi maiwasang magulat nang makita ito. Hinawakan ni Chinyu ang bakal, at ang kanyang panloob na chi ay lumundag sa sukdulan. Sa sandaling ito, si Chinyu ay tila sumanib sa baras na bakal habang direktang hinarap niya ang makalangit na kapigatian. Boom! Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang baras na bakal ay naglabas ng napakalakas na ningning. Sa sandaling ito, ang espiritual na kapangyarihan ni Chinyu ay isang pagsabog ng lakas. Ngunit kahit na gayon, ito ay hindi gaanong mahalaga sa harap ng makalangit na kapigatian. Niyanig ng kapangyarihan ng Heavenly Tribulation si Chinyu hanggang sa paulit-ulit siyang napaatras, at ang buong katawan niya ay napuno ng sariwang dugo. Ang kanyang buong katawan ay nabalot ng kapangyarihan ng Heavenly Tribulation, at ang kanyang katawan ay halos masunog sa isang malutong. Kung hindi dahil sa suporta ng kanyang malakas na kalooban, si Chinyu ay naging isang tumpok ng mga buto. Tiniis ni Chinyu ang sakit sa kanyang katawan, at ang kanyang dagandong ay kumalat sa buong mundo. Hindi na ako makakatagal. Si Chinyu ay nasa matinding sakit, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay halos nawala. Hindi na niya kayang labanan ang isang divine rank expert. Mabibigo ba ako, bulong ni Chinyu sa mahinang boses, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Kung mabaigo siya, mamamatay sila ni Zuo Jing dito ngayon. Nang malapit nang mahulog si Chinyu, ang baras na bakal ay biglang namulaklak ng walang hangganang ningning. Kabanata 1527, ang galit na Sima Bei. Ang baras na bakal ay kumikislap na may walang hanggan na ningning at aktwal na sinalubong ang makalangit na kapigatian sa sarili nitong. Ang makalangit na kapigatian na malapit ng bumaba ay talagang nagsimulang lumiit sa ilalim ng ningning na ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Titig na titig siya sa baras na bakal at hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Maaaring, ang bakal na bato ay nabuhay na mag-isa. Napalunok si Chinyu, nakaramdam ng labis na pagkagulat. Sa hindi kalayuan, si Sima Bei at ang iba pa ay nagulat din sa eksenang nasa harapan nila. Ang tila ordinaryong baras na ito ay talagang pumutok ng may napakahiwagang kapangyarihan sa sandaling ito. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang mga tagumpay. Hindi napigilan ni Sima Bei na mapangiti. Si Chinyu ay may napakahalagang kayamanan sa kanyang mga kamay, kaya natural na hindi ito palampasin ni Sima Bei. Hangga't pinatay niya si Chinyu, ang bakal na ito ay tiyak na mahuhulog sa kanyang mga kamay. Bweng! Sa ilalim ng makapangyarihang kapangyarihan ng baras na bakal, ang makalangit na kapigatian ay nagsimulang maglaho hanggang sa ito ay tuluyang nabasag. Bumalik sa katahimikan ang paligid, at nahulog ang bakal sa lupa. Bumalik sa normal ang lahat. Hinawakan ni Chinyu ang bakal. Sinubukan niyang buhayin ang bagay, ngunit natuklasan na ang baras na bakal ay katulad ng dati, nang walang anumang reaksyon. Tuldok. Anong nangyayari? Lalong naguluhan si Chinyu. Gayunpaman, wala siyang pakialam ngayon. Ano man ang mangyari, tiniis niya ang makalangit na kapigatian. Mayroon pang 5 makalangit na kapigatian na natitira, naisip ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi niya namamalayan na tumingin sa direksyon ni Zuo Jing at hindi niya maiwasang mag-alala. Kung siya ay istorbohin ni Sima Bei, ang Heavenly Tribulation sa pagkakataong ito ay tiyak na mabibigo. Zuo Jing, ikaw lang ang maaasahan ko, naisip ni Chinyu sa sarili. Mga ad ng pop future. Hindi niya akalain na ang mga tao sa hilagang lupain ay biglang bababa. Kung hindi, tatawagan niya sana si Kuzo kahit anong mangyari. Rumble. Nalalapit na ang ika-5 makalangit na kapigatian, at may balak na si Sima Bei na patayin si Zuo Jing. Malamig siyang tumingin kay Zuo Jing at sinabing, "Anak, malapit na akong maglaro. Dapat tapos na ang lahat." Si Zuo Jing ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Hinawakan niya ang silver spring ng paalang sa kanyang kamay at handa nang umatake. Sa kabilang banda, ginamit muli ni Sima Bei ang parehong trick. Ang kanyang katawan ay muling sumambulat sa isang malakas na ningning. Ito ang kapangyarihan ng pamamaraan ng Dao at ang kapangyarihan ng domain. Walang paraan si Zuo Jing para labanan ito.
Sa tuwing gagamit siya ng spell, ang kanyang katawan ay sisubog sa mahiwagang ningning na ito, ang pagsusuri ni Zuo Jing sa kanyang puso. Dapat makaisip ako ng paraan para patayin siya bago siya gumamit ng spell. Ang ama ni Zuo Jing ay nasa reversion void stage, kaya natural na iniwan niya ang hindi mabilang na mga spell. Hinawakan niya ang silver spring sa kanyang kamay, at hindi mabilang na mga kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Minsan na naiwan ni Itay ang isang spell ng trump card. May sabi-sabing ginamit niya ang spell na ito upang patayin ang 8 tao sa reversion void stage, naisip ni Zuo Jing sa mahinang boses. Hindi lubos na naiintindihan ni Zuo Jing ang spell na ito. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, maaari lamang niya itong subukan. Kaya, hinawakan ni Zuo Jing ang silver spring, at ang panloob na chi sa kanyang buong katawan ay bahagyang pumutok. Ang silver spring ay humuhuni sa kanyang kamay, tulad ng isang mahabang batis na bumabagsak mula sa langit, lubhang nakalulugod sa tainga. Sa sandaling ito, ang silver spring ay tila muling nabuhay ng mag-isa, na naglalabas ng napakalakas na panloob na chi. Bahagyang nanginig ang buong katawan ng espada, naglalabas ng mas malakas na panloob na chi. Sa sandaling ito, tila natagpuan ng silver spring ang dating may-ari nito, at gusto niyang gamitin ang huling bahagi ng kanyang natitirang init. Walang kwenta, ang lakas mo naman kasi. Malamig na sabi ni Sima Bei. Kapaki-pakinabang man o hindi, subukan muna natin. Sigaw ni Zuo Jing. Pagkatapos, ang silver spring sa kanyang kamay ay biglang umalis sa kanyang kamay, at sa isang iglap, lumipad ito hanggang sa taas na 10,000 metro. Mga ad ng Pop Future. Gayunpaman, mula sa ganoong kalayuan, makikita pa rin ng isa ang mahiwagang ningning na ibinubuga ng silver spring. Para itong bituin na nakasabit sa langit, walang katumbas na ningning. Hindi napigilan ni Sima Bei na tumawa ng malamig. Hindi niya inilagay ang spell ni Zuo Jing sa kanyang mga mata. Sa harap ng ganap na lakas, lahat ng spell ay walang silbi, malamig na sabi ni Sima Bei. Bago pa siya matapos magsalita ay may bumungad sa kanyang katawan na itim na bola ng liwanag. Ang bola ng liwanag na ito ay bumalot sa kanya at nabuo ang kapangyarihan ng domain. Itinaas niya ang domain at dahan-dahang itinaas ang palad. Sa isang iglap, 10,000 itim na haligi ng liwanag ang lumabas mula sa domain. Ang mga haligi ng liwanag ay pumuno sa hangin at naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Sa susunod na segundo, ang haligi ng liwanag ay dumiretso kay Zuo Jing. Si Zuo Jing, na nawala ng kanyang silver spring, ay hindi kalaban kay Sima Bei. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang mga spell, mukha pa rin siyang mahina sa harap ni Sima Bei. Shua. Ang itim na haligi ng liwanag ay direktang tumago sa katawan ni Zuo Jing. Ang lahat ng kanyang mga depensa ay hindi makatiis ng isang suntok sa sandaling ito. Pupupu. Sa isang kisap mata, 12-dosenang butas ng dugo ang lumitaw sa kanyang katawan, at bawat butas ng dugo ay dumudugo ng husto. Ang panloob na chi ni Zuo Jing ay agad na naging medyo mahina. Nahulog siya sa lupa sa sobrang sakit. Nang makita ito, hindi napigilan ni Sima Bei na mapangiti. Ikaw ang nagtapon ng pilak na bukal sa iyong sarili. Paano mo ako lalabanan? Sabi ni Sima Bei na may mapaglarong tono. Mga ad ng Pop Future. Habang nagsasalita siya, ang silver spring sa kalangitan ay lumapit kay Sima Bei na parang nagmula sa kalawakan. Pinaikit ni Sima Bei ang kanyang mga mata at nginisyan, sa aking nasasakupan, lahat ng iyong mga spell ay walang silbi. Pagkasabi niyo na inangat niya ang ulo niya at tumingin sa silver spring na bumababa. Ang silver spring ay nagdala ng isang gumulong na lakas habang ito ay hiniwa sa hindi kilalang dami ng espasyo sa daan. Sa isang sulyap, tila ang mundo ay direktang nahati sa dalawang bahagi. Napaka-engrandi ng eksena. Walang silbi. Malakas na sigaw ni Sima Bei. Itinaas niya ang dalawa niyang kamay at tila mas lumakas pa ang kapangyarihan ng domain na iyon. Swoosh! Sa wakas, nahulog ang silver spring at tumungo sa domain ni Sima Bei. Nagsimulang manginig ang itim na liwanag at sa sumunod na segundo, nahiwa na talaga ito. Nag-iba agad ang ekspresyon ni Sima Bei. Isinusumpa niya sa kanyang puso na hindi maganda ang mga bagay at tumalikod upang tumakbo.
Gayunpaman, huli na ang lahat. Masyadong mabilis ang Silver Spring at walang paraan para makaiwas. Boom! Matapos ang isang malakas na tunog, ang buong lugar ay naging kawalan. Hinaranggan ng hangin at buhangin ang paningin ng isa. Walang makakita sa nangyayari sa loob. Nagpumigla si Zuo Jing na bumangon mula sa lupa. Inabot niya ang palad niya at bumalik sa kamay niya ang Silver Spring. Sa sandaling ito, ang Silver Spring ay kinulayan na ng pula. Tumulo ang sariwang dugo sa talim ng espada na parang mga patak ng tubig. Hey! Hey hey! Sa pagtingin sa Silver Spring sa kanyang kamay, naunawaan ni Zuo Jing ang lahat. Ang sariwang dugong ito ay likas na nagmula sa Sima Bay. Napakalinaw na ang pamamaraan na ito ay nagtrabaho. Tulad ng inaasahan sa pamamaraan ng trump card ni Ama. Talagang hindi ito simple. Pinunasan ni Zuo Jing ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang galit na roar ni Sima Bay ay nagmula sa gitna ng bagyo. Isang malakas na panloob na chi ang agad na tinatangay ang lahat ng hangin at buhangin. Maging si Zuo Jing ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, ang katawan ni Sima Bay ay puno ng dugo, at siya ay nasa isang malungkot na kalagayan. Pati ang kanyang itim na damit ay natatakpan ng mga sugat. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tila nabasag, at ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Lalong nakaramdam ng takot ang mga tao sa kabaliwan sa mukha niya. Bata, puputulan kita. Ang galit na dagindong ni Sima Bay ay dumiretso kay Zuo Jing. Kabanata 1528, Heavenly Tribulation. Nabasag. Ang galit na si Sima Bay ay tumalikod at umungal ng galit na naging dahilan upang manginig ang buong mundo. Kahit na magkalayo sila, ramdam pa rin ni Zuo Jing ang malakas na layunin ng pagpatay at mapang-ipong pakiramdam na nagmumula sa kanyang katawan. Hindi maganda, naisip ni Zuo Jing sa sarili. Ang panloob na chi ng Sima Bay na ito ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng panghihina. Sa halip, ito ay naging mas makapangyarihan. Para kay Zuo Jing na nasugatan, natural na masamang balita ito. Talagang guguluhin kita. Malamig na sabi ni Sima Bay. Lumakad siya pasulong at naglakad patungo kay Zuo Jing. Si Zuo Jing ay hindi gustong makipag head-to-head sa kanya. Sa kanyang puso, napakalinaw niya na hanggat maaari siyang mag-antala hanggang sa matapos ang kapigatian ni Qinyu, kung gayon ang kanyang misyon ay maituturing na kumpleto. Kaya, tumalikod si Zuo Jing at tumakbo nang hindi man lang nag-iisip. Gusto mong tumakbo? Sa tingin mo makakatakas ka? Malakas na sigaw ni Sima Bay. Akmang hahabulin na niya ang isa pang tunog mula sa langit. Ang ikalimang makalangit na kapigatian ay malapit nang bumaba. Itinaas ni Qinyu ang kanyang ulo at tiningnan ang makalangit na kapigatian na ito na may bakas ng solemnidad. Ang ikalima, halika. Hinawakan ni Qinyu ang pamalo na bakal at itinutok ito sa langit, na may espiritu ng isang labanan. Tuldok. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, naging pangit ang ekspresyon ni Qinyu. Mula sa madilim na ulap, dahan-daang lumitaw ang ilang sinag ng liwanag. Ang bawat sinag ng liwanag ay kumikislap na may sobrang nakakasilaw na asul na kulay. 1, 2, 3, kabuo ang 4. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Qinyu. Posible kayang ang 4 na makalangit na kapighatiang ito ay bababa ng sabay-sabay. Gusto lang nitong patayin si Qinyu. Si Sima Bay, na akmang hahabulin, ay nabigla rin sa kakaibang tagpo sa langit at hindi napigil ang tumigil sa kanyang paglalakad. Ads by Pop Future. Sabay-sabay na bumababa ang 4 na Heavenly Tribulation. Mahigpit na kumunat ang noo ni Sima Bay. Matapos mabuhay ng napakaraming taon, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Tumingin siya sa direksyon ni Qinyu at kumunat ang noo, anong uri ng halimaw ang taong ito na talagang dahilan ng pagbagsak ng 4 na makalangit na kapigatian sa parehong oras. Nabalitaan na kung mas kakilakilabot ang isang henyo, mas mahigpit ang mga kondisyon para sa paglilinang at mas nakakatakot ang makalangit na kapigatian. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga henyo ang namatay sa ilalim ng makalangit na kapigatian?
Maliban sa mga nagkaroon ng tulong ng kanilang mga pamilya, ito ay kasing dali ng pag-akyat sa langit para sa isang gumagala-gala na cultivator henyo upang makaligtas sa makalangit na kapigatian ng mag-isa. Kahit si Sima Bei ay hindi pa nakakita ng makalangit na kapigatian tulad ng kay Jinyu. For heavenly tribulation. Dapat mamatay ang taong ito, malamig na sabi ni Sima Bei. Sa hindi kalayuan, itinaas din ni Zuo Jing ang kanyang ulo upang tingnan ang kakaibang eksenang ito. Apat na makalangit na kapigatian, masyadong nakakatakot. Pulong ni Zuo Jing sa mahinang boses. Isang kakaibang eksena ang lumitaw sa kalangitan. Ang maitim na ulap ay parang isang malaking puyo ng tubig, at ang apat na makalangit na kapigatian ay higit na parang apat na makapal na bisig na nakaunat mula sa mga ulap. Ang ekspresyon ni Jinyu ay sobrang hindi magandang tingnan. Hindi niya akalain na ang makalangit na kapigatian ay magiging napakasama. Damn it! Kung ayaw mong makaligtas ako sa makalangit na kapigatian, sabihin mo lang. Hindi napigilan ni Jinyu na magmura. Tinulyapan niya ang bakal na pamalo sa kanyang kamay at iningatan ito ng hindi nag-iisip. Sa ilalim ng apat na heavenly tribulation na ito, hindi nang ahas si Jinyu na makipagsapalaran. Kahit na ang metal rod na ito ay nagligtas ng kanyang buhay, hindi pa rin ito sigurado kay Jinyu. Itinago niya ang kayamanan. Si Sima Bei, na nasa hindi kalayuan, ay hindi naiwas ang bahagyang magulat. Maaaring ang taong ito ay may iba pang pinakamataas na kayamanan sa kanya. Si Sima Bei ay agad na natuwa. Ang iron rod ay isa ng pinakamataas na kayamanan, ngunit ito ay iningatan ni Jinyu. Tapat na ito para patunayan na mayroon pa ring kayamanan si Jinyu na higit pa sa bakal na ito. Gaya ng inaasahan, sa susunod na segundo, direktang kinuha ni Jinyu ang banal na larawan. Ads by Pop Future. Sa kanyang kamay, ang banal na larawan ay mukhang napakakaraniwan pa rin. Bahagya itong hinawakan sa kanyang kamay, parang isang piraso ng walang kwentang papel na balat ng baka. Ang balangkas ng tanawin sa banal na larawan ay napakakaraniwan din at simple. Gayunpaman, sa pamamagitan ng landscape na pagpipinta na ito, ang isa ay tila nakakaramdam ng bakas ng pagpatay na layunin. What is that thing? Nakakunot noong tanong ni Sima Bei. Sa kanyang opinyon, walang kakaiba sa banal na larawang ito. Hinawakan ni Jinyu ang banal na larawan sa kanyang kamay at hindi naiwas ang pagdikitin ang kanyang mga palad. Xiaoyu? Kailangan mong iligtas ako, bulong ni Jinyu sa mahinang boses. Ang banal na larawang ito ay bagay ni Xiaoyu. Kakayanin man ito o hindi ang apat na makalangit na kapigatian na ito, hindi rin sigurado si Jinyu. Ngunit sa yugtong ito, maaari lamang niya itong subukan. Hinawakan ni Jinyu ang banal na larawan sa kanyang kamay at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang makalangit na kapigatian. Dumagundong ang makalangit na kapigatian, at apat na makapal na makalangit na kapigatian ang malapit ng bumaba anumang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magsanib ang apat na nanginginig na makalangit na kapigatian. Ang apat na heavenly tribulation ay pinagsama sa isang makalangit na kapigatian. Sa sandaling ito, ang makalangit na kapigatian ay naging mas makapal, na para bang ito ay pupunta sa pier sa kalangitan. What the F*** is this? Hindi napigilan ni Jinyu ang pagpawisan ng malamig. Apat na heavenly tribulation ay pinagsama sa isa. Alam ng Diyos kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ito. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos. Hindi napigilan ni Sima Bei na mapamura nang makita ito. Sa ilalim ng gayong makalangit na kapigatian, kahit na siya ay hindi makayanan, pati na si Jinyu. Sa pag-iisip nito, mabilis na umatras si Sima Bei, natatakot na maapektuhan siya ng makalangit na kapigatian. Rumble. Walang tigil ang pag-ungol ng langit. Sa sandaling ang four heavenly tribulation ay pinagsama, ang buong kalangitan ay naging madilim na asul. Gotcha. Kasabay ng isang nakakabinging tunog, ang makalangit na kapigatian ay bumaba. Ang napakakapal na makalangit na kapigatian na iyon ay agad na lumubog sa lahat, napunit ang buong espasyo sa dalawang hati. Kung titingnan mula sa malayo, ito ay parang isang talon na bumababa mula sa langit, na dinadala nito ang tunog ng tilamsik ng tubig habang ito ay bumubuhos. Kinagat ni Jinyu ang kanyang mga ngipin.
Hinawakan niya ang banal na larawan sa kanyang kamay at iwinagayway ang kanyang kamay, tinatanggap ang makalangit na kapigatian. Protektahan mo ako. Sigaw ni Chinyu sa kanyang puso. Sa sandaling hinawakan niya ang banal na larawan, agad itong lumubog at nawala ng walang bakas. Walang kahit katiting na pagtutol. Nang makita ang eksenang ito, ang puso ni Chinyu ay parang patay na agad. Tapos na, tumingkayad si Chinyu sa lupa. Imposible para kay Chinyu na makayanan ang ganoong sukat ng makalangit na kapigatian. Ha. Hindi napigilan ni Sima Bei ang tumawa ng malakas nang makita niya ito. Nang tiyak na ang lahat na tiyak na mamamatay si Chinyu, ang Blue Heavenly Tribulation ay biglang binawi. Sa sumunod na segundo, ang makalangit na kapigatian ay nagbuga ng mga alon ng pulang liwanag. Ang banal na larawan ay bumagsak sa makalangit na kapigatian at biglang lumitaw. What's this? Hindi napigilan ni Sima Bei na sumimangot nang makita ang eksenang ito. Sa sandaling ito, isang kamay na parang jade ang talagang nakaunat mula sa banal na larawan. Ang mala-jade na kamay na ito ay nakaunat mula sa banal na larawan at bahagyang hinampas patungo sa makalangit na kapigatian. Isang malinaw na tunog ang kumalat sa 5 lawa at 4 na dagat. Boom! Sa sumunod na segundo, ang makalangit na kapigatian ay nagbuga ng isang malakas na pagsabog na parabang ito ay nadurog. Ang makapal na makalangit na kapigatian ay talagang naging hindi mabilang na mga sinag ng liwanag at bumaril sa lahat ng direksyon. Ito, nabasag. Hindi napigilan ni Chinyu na manginig. Samantala, si Sima Bei, na nasa malayo, ay nanlaki rin ang kanyang mga mata. Ang makalangit na kapigatian, ito ay nadurog. Anong uri ng maikling kamay ito? Paanong hindi niya narinig ang tungkol dito? Langit na kapigatian, paano ito madudurog? Mahinang nilunok ni Sima Bei ang kanyang laway. Dahil sa pagkabigla, muntik nang madistort ang mukha niya. Nabuhay siya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangahasan na pamamaraan. Ang pagdurog sa Heavenly Tribulation, hindi ito narinig. Kabanata 1529, huli na. Nang si Sima Bei ay nabigla, ang basag na kidlat ay bumaril na sa lahat ng direksyon. Hindi maganda. Sa pagtingin sa kidlat na papalapit sa kanya, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Sima Bei. Nagmamadali niyang gustong umiwas, ngunit huli na ang lahat. Hong! Sumabog ang kidlat sa kanyang dibdib, napilit siyang napaatras sa hindi malamang distansya. Naiwan pa ang lupa na may mahabang peklat. Si Sima Bei, na nakahandusay sa lupa, ay dumura ng isang subo ng dugo. Ang kanyang dibdib ay tinusok at tumutulo ng dugo. Ang makalangit na kapighatiang ito, ay talagang nakakatakot, mahinang ungol ni Sima Bei. Kung ang kanyang pisikal na katawan lamang, hindi makakalaban ni Sima Bei si Chinyu. Ngayong naranasan na niya ang dagok na ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kakilakilabot ang makalangit na kapighatiang ito. Ang makalangit na kapigatian ay parang mga patak ng ulan, na bumubulusok sa lahat ng direksyon. Ilang sandali, wala sa mood si Sima Bei na habulin si Zuo Jing. Sa halip, nagsimula siyang umiwas ng magulo. Hindi lamang sina Sima Bei, Zuo Jing at Chinyu ang galit na umiiwas sa makalangit na kapigatian. Tuldok. Ang mala-jade na kamay na iyon ay nawala ng walang bakas. Ang banal na larawan ay nahulog sa lupa ng walang anumang panloob na chi. Inilabas ni Chinyu ang kanyang bakal. Sa kanyang pag-atres, tinanggap niya ang makalangit na kapigatian. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, ang makalangit na kapigatian ay ganap na nawala. Humihingal ang lahat, nakaramdam ng matinding takot. Nakakatakot ang makalangit na kapighatiang ito. Hindi napigilan ni Chinyu na magmura sa loob. Kinuha niya ang banal na larawan mula sa lupa at pinag-aralan itong mabuti. Sa kabutihang palad, ang banal na larawan ay buo at hindi nagdusa ng anumang pinsala mula sa makalangit na kapigatian. Ang palm na iyon, bakit ito lumabas sa banal na larawang ito? Pulong ni Chinyu. Naramdaman na lang niya na medyo nakakatakot. Anong pagkatakot ang banal na larawang ito na sumaire sa makalangit na kapigatian sa pamamagitan lamang ng isang palad? Natatakot akong minamaliit ko ang banal na larawang ito.
Bumantong hininga si Chinyu. Hindi lamang si Chinyu, maging ang lalaking may bigot ay hindi nakikita ang tunay na kapangyarihan ng banal na larawang ito. Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ikasyam na makalangit na kapigatian. Hanggat nakaligtas ako sa makalangit na kapigatian na ito, matagumpay kung makakatapak sa makapangyarihang kaharian, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Natahimik si Sky. Pagkaraan ng mahabang panahon, walang makalangit na kapigatian ang bumaba. Kung hindi dahil sa makakapal na madilim na ulap na umaaligid sa kanyang ulo, malamang naisipin ng mga tao na tapos na ang makalangit na kapigatian. Si Sima Bei, na nasa hindi kalayuan, sa wakas ay nakakuha ng espasyo sa paghinga. Tiningnan niya ang mga sugat sa kanyang katawan at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting galit. Hindi ko talaga akalain na malalagay ka sa ganoong kalungkot na kalagayan, malamig na sabi ni Sima Bei. Ayaw na niyang maghintay pa. Pagkatapos ng ilang suntok na ito, si Sima Bei ay nasugatan ng husto, at maging ang kanyang panloob na chi ay hindi na ganoon katatag. Kung tungkol sa ikasyam na makalangit na kapigatian, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kaya, tumingin si Sima Bei sa direksyon ni Zuo Jing. Ang lamig ay parang talam, at hindi maiwasan ni Zuo Jing ang manginig. Anak, oras na para bayaran mo ang presyo, malamig na sabi ni Sima Bei. Dahil doon, nanginginig ang kanyang mga paa, at dumiretso siya kay Zuo Jing. Ang bilis niya kaya hindi na nakaimik ang mga tao. Si Zuo Jing ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya. Umasa siya sa kanyang maliksi na pamamaraan ng paggalaw upang tumalikod at tumakbo. Hindi ka makakatakas. Gumisi si Sima Bei. Ang kanyang katawan ay kumikislap na may walang hangganang ningning muli, at ang kanyang kapangyarihan sa domain ay muling lumawak. Anak, tapos na ang lahat. Itinaas ni Sima Bei ang kanyang palad at bahagyang kinurot sa direksyon ni Zuo Jing. Si Zuo Jing, na tumatakbo palayo, ay nanlamig sa hangin. Ang domain na nakapalibot sa katawan ni Sima Bei ay aktwal na inilipat sa katawan ni Zuo Jing. Ang kanyang katawan ay nabalot ng ningning na ito, at ang malakas na presyon ay naging dahilan upang si Zuo Jing ay hindi makagalaw. Tapos na. Ang mukha ni Zuo Jing ay puno ng kakilakilabot at walang kapantay na takot. Sa isang maikling sandali, dumating na si Sima Bei sa harap ni Zuo Jing. Kahit na sinubukan ni Zuo Jing ang kanyang makakaya upang labanan, ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Takbo, bakit hindi ka tumatakbo? Malamig na sabi ni Sima Bei. Hindi mabilang na mga kaisipan ang pumasok sa isip ni Zuo Jing. Hindi niya namamalaya na tumingin sa direksyon ni Chinyu. Sa sandaling ito, ang ikasyam na makalangit na kapigatian ay hindi pa bumababa. Hanggat ako ay huminto sa oras, ang misyon ay matatapos, naisip ni Zuo Jing sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, tumingin si Zuo Jing kay Sima Bei at ngumiti, ang lakas talaga ni Lord Sima Bei ay hindi natin maikukumpara. Nagtaas ng kilay si Sima Bei at ngumisi, so. Napabuntong hininga si Zuo Jing at medyo malungkot na sinabi, sa halip na gumamit ng itlog sa paghampas ng bato, bakit hindi, sumama sa iyo at sumali sa Northern Lands. Samahan mo ako. Hindi napigilan ni Sima Bei na tumawa ng malakas. Anak, ngayon lang ay iniiwasan mo pa rin ito sa lahat ng posibleng paraan at puno ng determinasyon. Bakit ngayon nagbago ang isip mo? Sabi ni Sima Bei na may malamig na ngiti. Bahagyang bumantong hininga si Zuo Jing at sinabing, akala ko noon, sa sarili kong lakas, kaya kung makipaglaban sa iyo, hindi pa banggitin ang pagkatalo ko sa iyo. Ngunit ngayon napagtanto ko na masyadong malaki ang agwat sa pagitan natin. Hindi ito isang bagay na maaari kong labanan. Nang marinig ang mga salita ni Zuo Jing, ang mga sulok ng bibig ni Sima Bei ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang malamig na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ang silver spring ni Zuo Jing. Ang espadang ito ay hindi masama. Walang pakialam na sabi ni Sima Bei. Tumibok ang puso ni Zuo Jing, ngunit pinanatili pa rin niya ang ngiti sa kanyang mukha, kung gusto mo ito, huwag mag-atubiling tanggapin ito. Oh, talaga. Bahagyang napatawa si Sima Bei. Siyempre, tanggapin mo ito bilang pagpapahayag ko ng aking katapatan. Tumawa si Zuo Jing.
Tumawa ng malakas si Sima Bay, kawili-wili, kawili-wili. Sayang at huli na ang lahat para sumali ka sa Northern Lands ngayon. Pagkatapos sabihin ito, ang pilak na bukal sa kamay ni Sima Bay ay tumusok sa ibabang bahagi ng tiyan ni Zuo Jing. Biglang bumulwak ang sariwang dugo, at ang mukha ni Zuo Jing ay naging sobrang putla. Panginoong Sima Bay, ikaw. Bakit ikaw? Sabi ni Zuo Jing sa sobrang sakit. Gumisi si Sima Bay, nagalit ka na sa akin. Kung hindi kita papatayin, mahirap alisin ang puot sa puso ko. Pagkatapos nito, sinulyapan ni Sima Bay si Qin Yu na dumaranas ng kapigatian at walang pakialam na nagsabi, gusto mong magtagal. Sa tingin mo ba hindi ko ito nakikita? Panginoong Sima Bay, mali ang pagkakaintindi mo, sa sandaling ito, may bakas pa rin ng pag-asa si Zuo Jing. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Sima Bay ng pagkakataon. Inalis niya ang Silver Spring at sinampal ang mukha ni Zuo Jing. Agad na pinalipad si Zuo Jing. Ang dati niyang gwapong mukha ay basag-basag na at muntik nang mag-collapse. Nakatingin kay Zuo Jing, na nakahiga sa lupa na parang patay na aso, malamig na sinabi ni Sima Bay, ito ang kabayaran para sa paglipat sa akin. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Sima Bay sa direksyon ni Qin Yu, ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakamamatay na aura. It's your turn. Malamig na sabi ni Sima Bay. Pagkatapos sabihin ito, naglakad si Sima Bay patungo sa direksyon ni Qin Yu. Ngunit sa sandaling ito, isang puwersa ang humila kay Sima Bay. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niyang nakatali ang katawan niya ng kadena. At ang kabilang dulo ng kadena ay si Zuo Jing. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Sima Bay. Lumingon siya para tingnan si Zuo Jing at malamig na sinabi, hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Kabanata 1530, Changmang at Yan Rozo. Ang katawan ni Sima Bay ay ginapos ng mga tanikala. Ang mga kadena ay kumikislap na may gintong liwanag, nagniningning ng maliwanag sa dilim. Sa kabilang panig ng mga tanikala ay si Zuo Jing. Kahit na malubhang nasugatan si Zuo Jing, ginamit pa rin niya ang lahat ng kanyang lakas para kontrolin ang mga kadena. Ang kadena na ito ay naiwan ng ama ni Zuo Jing. Ito ay masasabing misteryoso at hindi maarap. Noon, ginamit ng kanyang ama ang item na ito para makuha ang hindi mabilang na top-notch martial artist na may parehong level. Ngayong nakuha na ni Zuo Jing ang kadena, bagamat hindi niya maipakita ang kakayahan ng kanyang ama, pansamantalang na-control niya si Sima Bay. Qin Yu, kailangan mong ipaglaban ang iyong reputasyon, sabi ni Zuo Jing sa kanyang puso. Upang matulungan si Qin Yu na magtagal, ginamit niya ang halos lahat ng pamamaraan at lubos na nasaktan ang hilagang lupain. Sa hindi kalayuan, mas naging malamig ang ekspresyon ni Sima Bay. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit natuklasan na ang kadena na ito ay tila nakaimbed sa kanyang katawan, at hindi niya nagawang makawala. Sa hindi kalayuan, naghihintay din si Qin Yu na bumaba ang huling makalangit na kapigatian. Itinaas niya ang kanyang ulo upang titigan ang kalmadong kalangitan, at isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Maaaring ang huling makalangit na kapigatian ay isang banal na pag-atake. Naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Kung ito ay isang Divine Sense attack, malamang na napakahirap para kay Qin Yu na makayanan ito, dahil wala siyang anumang magic treasures na maaaring magprotekta sa kanyang Divine Sense. Tuldok 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 tuldok. Rumble. Paminsan-minsan, kumikislap ang mahinang kulog sa kalangitan. Parang may nagtatago sa madilim na ulap at naghihilik. Crash. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Ang bilis ng liwanag na ito ay napakabilis. Kahit si Qin Yu ay walang oras na mag-react bago siya direktang nalunod ng liwanag. Hindi maganda. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Gusto niyang kunin ang banal na larawan, ngunit huli na. Ang kanyang buong katawan ay nilalamon ng liwanag, ngunit ang ikinagulat ni Qin Yu ay ang liwanag ay hindi nagdulot ng anumang kakulangan sa ginhawa. Bagkus, uminit ang buong katawan niya. Ang pakiramdam na iyon ay kasing komportable ng pagligo sa araw pagkatapos dumaan sa isang lupain ng yelo at nyebe sa loob ng ilang araw. Ang sarap sa pakiramdam, bulong ni Qin Yu sa mahinang boses, parang batang nakahiga sa lampin.
Ang mainit na pakiramdam na ito ay halos makatulog si Chinyu. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinubsob ang sarili sa komportableng pakiramdam na ito, nakalimutan ang lahat ng sakit at problema. Akmang matutulog na siya, biglang bumukas ang mga mata niya. Hindi maganda. Biglang tumayo si Chinyu, malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Naramdaman niya ang ginhawa ng kanyang katawan at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Ito ay isang banayad na tahanan. Kapag nahuhulog na ito, malamang na sirain nito ang heart ng isang tao. Malapit na iyon. Pinunasan ni Chinyu ang pawis sa kanyang noo, at tiningnan ang ningning sa paligid niya. Matagal pa rin ang ningning sa paligid niya. Ang ningning na ito, ano nga ba ang nangyayari? Pulong ni Chinyu sa mahinang boses, at may masamang pakiramdam siya sa kanyang puso. Chinyu. Sa sandaling ito, isang boorish na boses ang narinig. Pagtingin niya, nakita niya si Changmang na mabilis na naglalakad mula sa hindi kalayuan. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nagninangas na pulang ningning. Puno ng sigla ang kanyang aura, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagparamdam sa mga tao ng pang-aapi. Changmang. Agad na tuwang-tuwa si Chinyu. Mabilis siyang sumugod kay Changmang at hinaila ito sa kanyang yakap. Bakit ka nandito? Pilit na pinipigilan ni Chinyu ang kanyang pananabik habang nagtatanong. Tumawa ng malakas si Changmang at sinabing, nabalitaan ko ang nangyari sa iyo, kaya sumugod ako. Paano? Hindi ako late, di ba? Tinapik ng malakas ni Chinyu ang balikat ni Changmang at sinabing, masayang-masaya na akong makita ka. Saan ka nanggaling mula nang dumating ka sa Holy Region? Huwag na nating pag-usapan iyon. Kinawian ni Changmang ang kanyang kamay at sinabing, hindi madali para sa atin na magkita. Dapat tayong maglasing ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at talagang nag-set up ng dining table sa harap ni Chinyu. May mga delicacy sa mesa, pati na rin ang nectar at hamog. Halika, dali-dali kang maupo at inumin siya hanggang sa kontento ka. Tuwang-tuwang sabi ni Changmang. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ngayon, marami pa akong dapat gawin. Anong kalokohan? Alam ko na ang tungkol sa iyong maliit na bagay. Hindi ba ang Heavenly Cloud Sect lang? Pagkatapos inumin ang alak na ito, tayong magkapatid ay pupunta at give in ang Heavenly Cloud Sect na iyon. Walang pakialam na sabi ni Changmang. Sumimangot si Chinyu at bumantong hininga, kalimutan mo na ito. Kailangan kong mabilis na malampasan ang kapigatian at patayin si Sima Bei. Pagkatapos sabihin iyon, handa na si Chinyu na sabihin kay Changmang ang tungkol kay Sima Bei. Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang lumitaw sa kalangitan. Nakasuot sila ng baluti at nakasakay sa isang napakarangyang karwahe. Ang karwahe na ito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa makalangit na sekta ng ulap. Parang isang spaceship. At ang taong nakaupo sa karwahe ay walang iba kundi si Yan Rozo. Nakasuot siya ng belo at kalahating nakatikip ang mukha. Napaka-unreal ng kanyang kagandahan. Rozo. Bakit? Bakit ka nandito? Biglang tumayo si Chinyu at tinitigan si Yan Rozo. Ngumiti si Yan Rozo at sinabing, tingnan mo ang jade pendant sa iyong dibdib. Si Chinyu ay nagmamadaling tumingin sa ibaba. Gaya ng inaasahan, nasira ang jade pendant. Ito ang token, bulong ni Chinyu. Bahagyang tumango si Yan Rozo at sinabing, ang usapin ng Heavenly Cloud Sect ay naayos na ng pamilya yan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nandito ako para dalhin ka sa pamilya yan. Dalhin mo ako sa pamilya yan. Natigilan si Chinyu. Tama. Ang pamilya yan ay nagbigay sa iyo ng pinakamahusay na mga mapagkukunan sa buong banal na rehiyon. Gusto nilang lumikha ng isang tunay na mahusay na magulong katawan. Sabi ni Yan Rozo habang tumatawa. Kuya, ito ay mahusay. Hindi mo na kailangang mag-alala at magtrabaho ng husto. Niyakap ni Changmang ang balikat ni Chinyu. Tumangala si Chinyu at nakita na ang mga madilim na ulap sa kalangitan ay nawala, na nagpapakita ng napakaliwanag na sikat ng araw. Ang sikat ng araw ay nakakalat sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya ng sobrang komportable.
Sa hindi kalayuan, bumagsak na si Sima Bei sa lupa, duguan ng husto. Dahan-daang bumaba si Yan Ruozo mula sa karwahe. Naglakad siya papunta sa gilid ni Chinyu at nakangiting sinabi, Chinyu, nagsumikap ka sa panahong ito. Oras na para magpahinga ka ng mabuti. Hindi mabubuhay ang isang tao para lamang sa paglilinang, tama ba? Nakaramdam si Chinyu ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Tumingin siya kay Yan Ruozo sa harap niya at naramdaman ang panginginig ng kanyang puso. Kuya, bilasan mong kumain. Pupunta tayo sa pamilya yan maya-maya. Hindi tayo magdurusa sa mga kasalanan ng mga ibon. Hinailan ni Changmang si Chinyu at sinabing. Hindi pinansin ni Chinyu si Changmang. Tumingin siya kay Yan Ruozo sa harap niya at sinabi sa mahinang boses, Ruozo, pwede mo ba akong yakapin? Bahagyang ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, syempre. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad siya sa harap ni Chinyu at marahang hinawakan ang balikat ni Chinyu. Tinamantala rin ng braso ni Chinyu ang pagkakataon para hilahin si Yan Ruozo sa kanyang yakap. Ruozo, salamat. Pulong ni Chinyu sa tenga ni Yan Ruozo. Bakas ang sakit sa mukha niya. Sa sumunod na segundo, dumiretso ang kanyang kamao sa ibabang tiyan ni Yan Ruozo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Yan Ruozo. Isang bakas ng pamumutla ang sumilay sa kanyang puting nyebe na mukha, at ang dugo ay lumabas mula sa sulok ng kanyang bibig. Chinyu? Ikaw. Ibinuko ni Yan Ruozo ang kanyang bibig, at dahan-daang bumagsak ang kanyang mahinang katawan sa lupa.